Mga boy, so meron tayo ditong ano, to papaya. Ituturo ko sa inyo kung paano ang gagawin natin para itong isang sanga ng papaya na to ay dadami. O gagawin natin mga apat na magkakaroon siya ng sanga-sanga. Yan, tuturo natin kung paano. So ang una natin gagawin ay puputulin natin yan. So ito ba, i-ano ko lang tong ating camera. Wait lang. Ito baka sabihin nyo pinalitan ko pag sumuloy yan. Ito yung pader ito yung papaya. Ito mga halaman. Ito yung may kawayan. Walang pagbabago So ngayon set up muna natin ang ating camera. Wait lang. So yan. Ang kailangan lang natin ay ito, pansaklob. Itong soft drinks. Siyempre gagamit tayo ng kahoy. Dalawang kahoy yan. Putulin natin yan. Ayan, para maging dalawa. Tapos tatanggalin natin to, yung pinaka ibabaw. So putulin natin. Huwag kayong manghinayang yan. Yan. Ito pwede naman natin pakain sa manok yan. So yan, putol na. Ang gagawin natin, hahatiin natin to sa gitna. Dahan-dahan lang, baka sumobra or maputol yan. Tapos isang hati pa pag sa gitna, kabila naman side, para maging apat ang ano niya. Yan. Babaan na nga natin para hindi tayo mahirapan. Yan. Ayan, hahatiin natin yan. So ayan, makikita nyo naging apat na yan. Apat ang ano niya, no? Ang gagawin natin, kaya tayo may kahoy na ganito, ilalagay natin dyan. Yan. Tapos itong kabila naman. Yan. Lapit natin yung ating camera para makita nyo. So ito na. Magkakaroon siya ng suloy dito. I-update ko kayo kung kailan siya magkakaroon ng suloy. So ngayon, titignan ko muna kung anong date ngayon. So ngayon ay March 9. Tandaan nyo March 9. Ito yung pader. Baka sabihin nyo, biglang nagbago. Ito, magkakaroon ng sangayan. So ang gagawin natin, lalagyan natin nito ng taklob. Yan. Ang purpose nito, kaya lalagyan natin taklob para hindi siya mabasa. Sasaklob natin. Ayan. Para hindi, pag umulan ba, hindi masyadong mabasa yung kanyang pinagputulan. So, update ko kayo kapag nagkaroon na ng suloy. Yun lang. Salamat! Hello mga boy. So, update ko lang kayo sa ginawa natin nung March 9, di ba? So, March 23 na ngayon, so halos 2 linggo lang. So may resulta na sa ginawa natin yung pinasanga natin na papaya. So ito na yon, nagkaroon na siya ng mga suloy. So siyempre matagal-tagal pa rin kung iintayin pa natin yung pag laki ng mga suloy niya o hanggang sa magbunga. So pinakita ko lang sa inyo na
effective yung ganun, yung para dumami ang sanga niya. Para siyempre pag madaming sanga, maraming bunga or maraming pag anuhan ng bunga niya kasi marami siyang sanga. So ipapakita ko na sa inyo. Ito yung pader pa rin ha. At ito siyempre yung kawayan. Baka sabihin nyo, bagong tanim o nilipat. Mahirap yan. Tingnan mo. Nasa tabi ng ano yan. So ipakita ko na sa inyo. Ito na siya. Natuyo na yung pinaka sanga niya dito. So pwede na natin tanggalin yan. Yan. O yan. Isa, dalawa. Mayroon pa sa likod yan. Tatlo, apat. Mayroon pa nga dito. Ayun lima. So mayroon pa ditong tumutubo. Maliit. Mayroon pa yan dito. Yan pa So pag natuloy ito, sanga-sanga talaga siya. So marami talaga siya magiging supply ng bunga. Pag ito nagtuloy-tuloy na lumago yung mga sanga niya dito, di ba? So ito yung sinasaklob lang natin yan. Di ba? Para dumami ang niya, ang sanga. Kasi ito matutuyo ito So mapipilitan na magsanga-sanga. Kaya natin tinakpan siya para just in case na umulan, hindi mabasa at hindi mabulok. Ngayon tuyo na to, pwede natin tanggalin yung takip. So 2 linggo lang ang lumipas at nagkaroon na ng ganitong sanga. So antayin na lang natin. Siguro update ko na lang kayo kung ano mangyayari, kung magtutuloy ba ang pagbunga niya o ano. Yun lang. Salamat.